Okay mga kapatid, good morning po sa inyo lahat. O, kamusta po kayo dyan? Magandang araw po. May ginagawa po tayo ngayon, may tinotrouble tayong engine cooling fan. Ito po. So, ang problema po nito, lagi po siyang naka pre-wheel. Yan po. Lagi pong may supply to ng hangin itong fittings natin. So, ayaw mag-cut off. Kagaya nito. So, ayaw siya mag-cut off. Pre-wheel siya, so kaya hindi maka-absorb ng hangin tong makina natin, lagi mainit. So kahit anong init na po ng makina natin, na-reach niya na yung 200 degree Fahrenheit, ala pa rin, hindi pa rin siya nag-activate kagaya nito ngayon. Sa ngayon po, activated siya kasi nga po walang hangin na supply. Pero ang mostly nito, pag pa-start nyo po, after how many minutes lang, magkakaroon na to ng supply ng hangin kasi puno na yung air tank natin. So magkakaroon na to ng supply ng hangin, pre-wheel na to. So kasi kailangan muna nito mag pre-wheel habang malamig pa ang cooling system natin, habang malamig pa yung makina natin. Ngayon, kapag ma-reach niya na yung tamang init ng makina, kagaya ng 180 degree Fahrenheit or until hanggang 200 degree Fahrenheit, dapat mag-activate na to, makakat na yung hangin dito. So maggaganyan na to. Ang nangyayari po, lagi po siyang pre-wheel kahit 200 degree Fahrenheit na yung init ng makina natin. So tinrouble natin. Ang suspect kaagad natin is tong cooling temperature sensor natin, which is buo na pala. Yan po. Pakita ko po sa inyo kung paano nangyayari to. Mga kapatid, meron tayo rin yung main source of air gun po. So supplyan natin tong fittings na to para maikot to. Tingnan natin muna, see, para malaman yung buo talaga tong pan natin. Yan po. Ay, pumasok. Maliit lang po ang fittings. Di ba? Hindi ko po maano kaagad kasi, pero okay po siya. May yan po, lagi po siyang ganyan kapag kahit anong init na ng makina natin, lagi may supply ng hangin. So ginawa natin, tinis po natin ang sensor at saka to. So ang dapat po nito, ito pong white wire na to, itong papunta dito sa sensor ng cooling temperature sensor natin, dapat lagi po siya naka standby power, which is 12 volts po ito. Ayan. So tinester po natin, gaya ngayon meron naman po. Testerin natin. Kaya po may tester po tayo, ha. Ano natin. Ayan, nakaset na po siya ng DC, direct current po tayo. So ayan, mga kapatid, testerin po natin. Naka ignition on na po tayo. Ito pong white wire na to, dapat dito, pag ignition on, ignition switch on, saka lang po siya magkakaroon ng power supply. So testerin po natin to, ha. Ayan po, see, okay po siya, may 12 volts po. Testerin natin dito sa isa, sa dalawang paa lang naman po ito eh. Ayan, wala po siyang nare-reading. It means okay po siya. Magkakaroon lang siya ng reading oras na ma-reach na ng cooling itong sensor na to yung tamang init ng makina. So it means buo po ito. Yan. Testerin natin dito. Ito po kasi ang actuator solenoid ng engine fan. Ito pong wire na to, ito po siya sa paapon itong
Yan. From here, the white wire dito sa kabilang paa. Ito, mula rito kasi power supply po ito, standby power supply. Lagi po itong may 12 volts. Papunta rito. So, oras na ma-reach niya yung init dito, tatawid po ang 12 volts dito. Yan. At babato rito sa wire na to. Papunta po ito. Papunta po rito. So, magkakaroon po ito ng supply. Sa kanya po ikakat yung hangin papunta dito sa fittings natin sa pan. So, pag nakata yung hangin dito, so saka po siya mag-activate ng ganyan. Ang nangyari po, kahit anong init na ng makina, wala pa rin pong bumabatong 12 volts dito. Ayan po. So, binaybay natin tong wire na to. Itong white wire at saka kasi po itong yellow wire na to, baka po kayo nagtatanong bakit may ganitong yellow wire. Overdrive po ito, manual. May switch pala doon sa loob ng cab. So ang nangyayari pala, kaya pala nila minanual lang ganyan, walang supply ng kuryente rito. Na-trace na po natin to kanina. Walang supply ng kuryente rito, walang 12 volts na pumapasok dito na papunta dito sa cooling temperature sensor natin. So kahit anong init ng makina, wala talaga siyang masisense na 12 volts para ma-deactivate tong actuator solenoid natin. So puro dito lang siya. So laging naka-on to. Kung okay yung switch natin, lagi itong nakaganyan. Kahit malamig pa yung makina, overdrive lagi siya. Ang nangyayari po. So ginawa natin, binaybay ko po itong dalawang wire na to papunta dun sa cab. Yun. Ayan po. Tingnan natin yung doon tayo sa loob ng cab. Ayan mga kapatid. Ayan. Ito yung lumang sensor natin, sira na. Kaya pala kahit anong natin, test natin gawin doon. Ito pala ang problema ay itong switch natin sa sensor. Ayan. So pinalitan na natin ng bago. Yan, switch lang pala ang problema. So, ito nga po 'yon. Bakit magkasama tong electrical tape lang po tong ginawa natin. Pero nakahinang po 'yan. Wala pa ako, naubusan pa ako ng string tube. Ito pong white wire, ito nga po yung papunta sa sensor natin. Laging may 12 volts. So, ito pong yellow na to nakasama nitong white wire. Galing po ito sa ignition switch. Yan. So pag on natin ng susi, may power na po rito. So magkasama yan. So ito pong yellow wire pang overdrive. So nakakunik po ito sa air solenoid natin na papunta sa pan. So yan po. So oras na inon natin to on, so magkakaroon siya ng power dito. So may ignore na yung cooling temperature sensor natin. May ignore na yan. So ang nangyayari niyan, laging naka-activate yung pan natin. Yan po. So solve na po yung problema ko. Ito lang po pala ang problema. Kaya kahit anong gawin natin, tapos itong wire na to na galing ignition switch, ano natin. Sige po mga kapatid. Okay mga paps, okay na, solve na yung problema natin na switch lang pala. So bagong rebuild pa naman yung makina natin, huwag pa mag overheat. Okay, ito lang po pala. So ikabit na natin. Yan po mga paps. Kasi po itong pan hub natin is sinalumang design pa, kaya sige, kabit na natin. Okay na. We hope na intindihan niyo yung paliwanag ko. See you on next my video. Thank you so much.